10 taong pagtitiis ang nauwi sa isang malupit na pagtataksil. Habang nagmamakaawa si Maya sa gitna ng malakas na ulan para sa gamot ng anak, ang tawa ng asawa at ng kabit nitong buntis ang sumalubong sa kanya. Inagaw ang kanyang lahat, itinatwa ang kanyang dangal, at itinapon siya sa kalsada na parang basurang walang halaga. Ngunit sa bawat patak ng ulan at luhang dumadaloy, isang nakatagong kapangyarihan ang unti-unting nagigising mula sa 10 taong pagkakaidlip. Handa na ba ang pamilya Villarica sa pagbabalik ng tunay na tagapagmana ng Hacienda de la Cruz? Paano nila haharapin ang bukas kung ang bawat sentimo sa kanilang bulsa ay sa kanya pala nagmula? Mabuti pa ay umalis ka na rito bago pa dumating si Anton, dahil ang amoy mo ay amoy kusina at nakakasulasok sa aking sikmura. Ang tinig ni Madam Olivia ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo si Maya sa tapat ng lamesa, maingat na inilalapag ang isang cake na siya mismo ang nag-bake at nag-decorate sa loob ng 5 oras. Ang kanyang daliri ay may maliit na sugat dahil sa pagkakamali sa paghiwa ng prutas, isang sakripisyong tila walang halaga sa paningin ng kanyang biyenan. Itong cake na ito ang simbolo ng kanilang 10 taong pagsasama, ang bunga ng kanyang pagmamahal at pag-asang muling maibabalik ang init ng kanilang tahanan. Ngunit sa isang iglap marahas na hinawi ni Madam Olivia ang lamesa sanhi upang ang cake ay bumagsak sa sahig at magkalat ang puting icing sa mamahaling carpet. Ang tunog ng pagkakadurog ng plato ay tila ang tunog ng sariling puso ni Maya na nagkakapiraso sa harap ng babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin siya mula pa noong unang araw. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa nasirang sorpresa. I just wanted to make this day special para sa anniversary namin ni Anton Bulong niya, na halos hindi marinig dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Isang malakas na tawa ang naging sagot ni Madam Olivia, isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng awa. Anniversary. You think my son still cares about you? Look at yourself, Maya. You are just a dry leaf in this family. Walang anak, walang pera at walang silbi. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido na tumutunog sa kanyang pandinig, nagpapaalala sa kanyang kabiguan na magkaroon ng sariling anak matapos ang mapait na nakaraan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Pumasok si Anton, ang lalaking ipinangako ni Maya na mamahalin habang buhay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng mas bata nakasuot ng hapit na pulang damit at may dalang mamahaling bag ang nakakapit sa kanyang braso. Ang bango ng pabango ng babae ay agad na sumakop sa espasyo, lalong nagpatingkad sa amoy ng pawis at kusina na kanina pa ipinupukol kay Maya. Napako ang tingin ni Maya sa kanilang mga kamay na magkahawak ng mahigpit. Anton, what is this? Tanong ni Maya, ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Tumingin si Anton sa kanya, ngunit walang bakas ng pagsisisi o pagmamahal sa mga matang dati, ay tinitingnan siya ng may pagsuyo. Maya, let's not make this difficult. This is Kendra, and she is doing what you could never do in 10 years. She is carrying my child. Ang malamig na pahayag ni Anton ay tila isang malakas na sampal na yumingig sa buong pagkatao ni Maya. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mapait at mahirap langhapin. Ang pangalawang dagok ay mas masakit kaysa sa una. Hindi lamang siya pinagtaksilan, kundi ipinamukha pa sa kanya ang kanyang pinakamalalim na sugat, ang kanyang kawalan ng kakayahang magdalang tao, muli matapos ang aksidenteng naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang unang supling. Lumapit si Madam Olivia kay Kendra at hinawakan ang tiyan nito nang may labis na kagalakan, isang eksenang tila sadyang ginawa upang saktan si Maya ng sagad sa buto. Oh my God!
Isang tunay na Vilarica ang narito na. Thank you, Kendra dear. At ikaw, Maya, bakit nakatayo ka pa dyan? Piramahan mo na ang divorce papers na ito at lumayas ka na. Ayaw kong mahawa ang apo ko sa kamalasan mo, anang matanda. Habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maruming lamesa, inabot ni Anton ang panulat kay Maya nang walang pag-aalinlangan. Sign it, Maya. I've already given you 10 years of my life. It's time for me to be happy. Sa labas ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila isang paalala ng kanyang malungkot na tadhana. Kinuha ni Maya ang panulat, ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa lamig. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat taon ng kanyang buhay na kanyang itinapon sa basurahan. Matapos ang huling pirma, marahas na hinila ni Madam Olivia ang kanyang braso patungo sa pinto. Walang nagawa si Maya kundi yakapin ang umiiyak na si Tala, ang batang muling naging biktima ng kalupitan ng mga taong ito. Isang malakas na pagtulak ang nagpabagsak sa kanila sa basang semento ng driveway. Ang bakal na pinto ay nagsara nang may tunog na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Nakaluhod si Maya sa gitna ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa at nanginginig sa matinding lamig at emosyon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Tumingin siya sa madilim na langit, ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang katahimikan. Sa loob ng 10 taon, naging anino siya, naging alipin at naging biktima ng sarili niyang pagmamahal. Ngunit sa gabing ito, habang ang kidlat ay gumuguhit sa kalangitan, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Ang 10 taon ng pagtitiis ay tapos na. Ang tanikala ng utang na loob ay naputol na kasabay ng pagsara ng pintong iyon. Ngunit paano nga ba siya magsisimulang muli kung ang tanging dala niya ay ang isang batang may lagnat at ang mga pangarap na dinurog ng mga taong itinuring niyang pamilya? Ang marahas na pagbalibag ng pinto ng mansyon ay nag-iwan ng isang nakakangilong katahimikan na tila ba ang buong mundo ay tumigil sa paghinga. Ang mabigat na kahoy ay sumara nang may lakas na yumanig sa buong paligid, sapat upang magsabog ng maliliit na talsik ng tubig mula sa basang semento patungo sa mantsadong palda ni Maya. Nakaluhod siya sa malamig na lupa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na balikat ni Tala na nanginginig hindi lamang sa lamig kundi sa takot. Ang maleta niyang kupas na naglalaman ng kakaunting piraso ng kanyang nakaraan ay nakabukas at ang mga damit niya ay unti-unting nilalamon ng putik. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, muling lumitaw ang anino ni Kendra. Ang sikat ng ilaw mula sa loob ng silid ay nagbigay sa kanya ng isang mapanirang liwanag, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasakop na lupain. Hawak niya ang isang kristal na baso ng alak at sa bawat paghigop niya ay may kasamang matalas na ngiti na tila humihiwa sa natitirang dangal ni Maya. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mapang-uyam na tingin ay sapat na upang sabihing tapos na ang panahon ni Maya sa ilalim ng bubong na iyon. Sa kabilang banda, si Anton ay hindi man lamang sumilip sa bintana. Ang lalaking pinag-alayan ni Maya ng 10 taon ay mas piniling manatili sa init ng loob habang ang kanyang asawa ay hinahayaang mamatay sa ginaw sa labas. Yumuko si Maya at dahan-dahang pinulot ang divorce papers na ngayon ay basa na at puno ng mantsa ng lupa. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay tila nagdurugo sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, isang uri ng sakit na hindi na kayang gamutin ng anumang luha. Ngunit kasabay ng hapding iyon ay ang isang kakaibang init na nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang tumigil. Inangat niya ang kanyang mukha, hinayaan ang malakas na buhos ng ulan na hugasan ang mantsa ng dumi at ang alat ng kanyang mga luha. Hinubad ni Maya ang kanyang singsing sa kasal
ang mumurahing pilak na simbolo ng kanyang pagkaalipin sa pamilya Villarica. Lumana ito gasgas at tila nawalan na ng ningning, katulad ng kanyang pag-ibig kay Anton. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip ay maingat niya itong inilapag sa itaas ng malaking gate ng mansyon, isang huling pag-aalay sa isang libing ng kanilang nakaraan. Tala, tumingin ka sa akin, ang bulong ni Maya na may kasamang lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Hinding-hindi na tayo babalik dito. Hinding-hindi na tayo muling luluhod sa kahit na sino. Ang gabi ay lumipas na tila isang mahabang panaginip ng pasakit. Ngunit ang pagsikat ng araw sa Makati, kinabukasan, ay nagdala ng isang ganap na kakaibang hangin. Ang maruming babae na nakaluhod sa putikan kagabi ay wala na. Sa tapat ng isang matayog na gusaling gawa sa salamin at asero, nakatayo ang isang babaeng may tuwid na likod at mga matang puno ng determinasyon. Kahit na luma ang kanyang suot, ang paraan ng kanyang paglakad ay may taglay na awtoridad na hindi kayang bilhin ng salapi. Karga-karga niya pa rin si Tala, na ngayon ay balot ng isang malinis na kumot na nakuha niya mula sa isang maliit na hotel na tinuluyan nila pansamantala. Pumasok si Maya sa malawak na lobby kung saan ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang marangal na tunog sa makintab na marmol. Ang mga tao sa paligid na nakasuot ng mga mamahaling barong at suit ay napapalingon sa kanya nang may pagtataka, ngunit hindi siya nag-iwas ng tingin. Huminto siya sa harap ng reception desk kung saan ang isang babaeng nakauniforme ay tumingin sa kanya nang may halong pag-aalinlangan. "Good morning, how can I help you?" ang tanong ng receptionist na may tono ng pagkainip. Tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ng babae, isang tingin na tila tumatagos sa lahat ng pagkukunwari ng mundo. "I am here to see Attorney Hector," ang kalmado, ngunit makapangyarihang sagot ni Maya. Ang receptionist ay bahagyang natawa ng palihim. "Do you have an appointment?" Ang attorney ay hindi tumatanggap ng kahit na sino, lalo na ang mga walk-in. Hindi natinag si Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa pagkakayakap kay Tala. Pakisabi sa kanya narito na si Maya de la Cruz, ang tanging tagapagmana ng Hacienda de la Cruz. Sabihin mo sa kanya ang 10 taon ng paghihintay ay tapos na at handa na akong bawiin ang lahat ng sa akin. Nabalot ng isang mabigat na katahimikan ng paligid. Ang receptionist na kanina ay puno ng pagmamaliit ay biglang natigilan ng kanyang muka, ay nawalan ng kulay, habang tinititigan ang seryosong anyo ng babaeng nasa kanyang harap. Ang pangalang De La Cruz ay hindi lamang isang pangalan sa industriyang ito. Ito ay isang alamat ng yaman at kapangyarihan na matagal nang nanahimik. Habang dahan-dahang inaabot ng receptionist ang telepono, naramdaman ni Maya ang isang malalim na paghinga, ang unang tunay na paghinga ng kalayaan sa loob ng isang dekada. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang yaman upang gamutin ang mga sugat na iniwan ng pamilyang kanyang minahal? O ito ba ang simula ng isang bagong uri ng digmaan na wawasak sa kanya ng tuluyan? Ang mabigat na pintong gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang banayad na kaluskos sa ibabaw ng makapal na carpet ng opisina. Sa likod ng malawak na mesa, ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at suot ang isang seryosong salamin sa mata ay biglang napatayo. Ang panulat na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri nang mamukhaan ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Attorney Hector, ang lalaking naging tapat na kaibigan at katiwala ng yumaong ama ni Maya, ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, habang pinagmamasdan ang tila basahang anyo ng babaeng dati ay kinikilala bilang prinsesa ng Hacienda de la Cruz. "Huwag kang lumapit, Maya," ang pabulong na wika ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at nag-uumapaw na habag.
Hayaan mong ako ang lumapit sa iyo. Mabilis siyang umikot sa kanyang mesa at sinalubong si Maya ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ng babaeng 10 taon niyang hindi nakita. Ang kanyang mga mata ay naging basa nang mapansin ang mga pasa sa braso ni Maya at ang nanginginig na si Tala na mahigpit na nakayakap sa kanya. O Diyos ko, Maya, ang tagal mong nagtiis. Bakit ngayon ka lang bumalik? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila mga lawang puno ng pait. Tapos na ang 10 taon, Uncle Hector. Ang kondisyon ni Papa, ang 10 taon ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Nang walang tulong mula sa yaman ng pamilya, ay natapos na kagabi ang kanyang boses ay naging malamig at matatag malayo sa mahinang boses ng babaeng dati ay nagmamakaawa sa pamilya Villarica. Narito ako upang kunin ang nararapat para sa akin at para sa batang ito. Ayaw ko nang makitang umiiyak si Tala dahil sa gutom o dahil sa lamig. Dinala ni Attorney Hector si Maya sa isang malambot na sofa at agad na nag-utos ng mainit na pagkain at malinis na damit. Sa harap nila ay inilatag ang isang itim na folder na may gintong selyo ng pamilya De La Cruz. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal na itinago ni Maya mula sa mundo ang isang trust fund na nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong piso kasama ang lahat ng titulo ng lupa ng Hacienda De La Cruz na hindi kailanman nagalaw sa loob ng isang dekada. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay nakatago sa huling pahina ng dokumento, ang lihim na pagsuporta ni Maya sa kumpanya ni Anton. Uncle Hector pakitigil na ang lahat ng utos ni Maya habang dahan-dahang pinupunasan ang mantsa ng ulan sa mukha ni Tala. Lahat ng bank guarantees na ginamit ng Villarica Construction para sa kanilang mga loan, lahat ng credit lines na nakadepende sa aking pirma bilang lihim na garantor. Bawiin mo na ang lahat. Ngayon din, huwag kang mag-iiwan kahit 1 sentimo para sa kanila. I want them to feel how it is to have nothing kung paanong itinapon nila kami sa kalsada na parang mga hayop. Ang pag-ikot ng ballpen sa papel ay lumikha ng isang matalim na tunog. Bawat pirma ni Maya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karangyaan ng pamilya Villarica. Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman ni Maya ang unti-unting pagpapakawala sa mga kadenang 10 taon niyang kinaladkad. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungang matagal na ipinagkait sa kanya. Matapos ang ilang sandali, ang lahat ng utos ay naipadala na sa mga bangko. Ang makinang nalaro ng pamilya Villarica ay malapit nang matapos. Dinala sila ni Attorney Hector sa isang marangyang penthouse sa gitna ng syudad, isang lugar na malayo sa masikip at mabahong kusina ng mga Villarica. Doon, dahan-dahang pinaliguan ni Maya si Tala. Ang maligamgam na tubig ay tila nag-aalis ng lahat ng dumi at hapdi ng nakaraan habang pinagmamasdan ng bata na mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ito ang buhay na dapat ay matagal na niyang ibinigay kay Tala. Kung hindi lamang siya nabulag ng maling akala na ang pag-ibig ni Anton ay sapat na upang punan ang lahat ng kakulangan. Samantala, sa isang mamahaling jewelry store sa Greenbelt, si Kendra ay masayang pumipili ng isang diamanteng kwintas habang si Anton ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa kanyang bagong proyekto. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Kendra habang isinusukat ang alahasang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at kumpiyansa. Ngunit nang iabot niya ang kanyang itim na credit card sa kahera, ang atmosfera sa loob ng tindahan ay biglang nagbago. Ang kahera ay paulit-ulit na dumaan sa makina, ngunit ang tanging lumilitaw ay isang babalang pula. I'm sorry ma'am, pero ang card niyo ay rejected ang magalang ngunit malamig na wika ng empleyado. Mukhang ang account na ito ay naka-freeze dahil sa direktiba mula sa inyong main bank. Ang ngiti sa mga labi ni Kendra ay unti-unting napalitan
ng isang pangit na hitsura ng gulat at galit. Tumingin siya kay Anton na ngayon ay may hawak ding telepono. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel habang nakikinig sa balita mula sa kanyang kumpanya. Ang kanilang mundong gawa sa buhangin ay nagsisimula ng gumuho at sa kabilang panig ng syudad ang tunay na may-ari ng lahat ay tahimik na naghihintay sa kanilang pagbagsak. Sapat na nga ba ang yaman upang burahin ang puot sa kanyang puso? O baka naman ang gintong ito ay magsisilbi lamang na bagong kulungan para sa kanyang kaluluwa na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga kristal na bintana ng mansyong Villarica ay hindi sapat upang pawiin ang bigat ng atmosfera sa loob ng silid-kainan. Si Madam Olivia na nakasuot ng kanyang mamahaling robe na gawa sa seda ay marahas na inilapag ang kanyang tinidor sa bakanteng plato. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nasaan ang aking nams na truffle? Bakit ang inihain niyo sa akin ay tuyong tinapay at kape lamang? Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang bakas ng pagtataka dahil sa hindi inaasahang kakulangan sa kanyang marangyang hapag. Ang katulong na nakatayo sa gilid ay dahan-dahang yumuko ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang walang lamang tray. Pasensya na po, madam, ngunit wala na po tayong budget na natira sa kitchen fund. Sinubukan ko pong gamitin ang card ni Sir Anton kahapon, pero ayaw na pong tanggapin sa gourmet store ang pabulong na sagot ng katulong na lalong nagpaapoy sa galit ng matanda. Imposible. Baka naman ninanakaw niyo ang pera namin. Nanggigigil na, hiyaw ni Olivia ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kawalan ng paniniwala na ang kanyang mundo ng luho ay nagkakaroon na ng mga lamat. Eksaktong sa sandaling iyon ang pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok si Anton. Ang kanyang itsura ay malayo sa dating kumpiyansadong negosyante. Ang kanyang barong ay gusot, ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis kahit na malamig ang aircon. Iniiwasan niya ang tingin ng kanyang ina habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang silid, dala ang isang mabigat na bag na puno ng mga dokumentong may tatak na Anton, ano ang nangyayari? Bakit hindi gumagana ang mga card natin? Ang sigaw ni Olivia ay tila isang hagupit sa pandinig ni Anton. Mom, please, not now. May maliit lang na technical problem sa bank. Maayos din ito ang maikling sagot ni Anton na may kasamang panginginig sa kanyang boses. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ay makikita ang isang matinding takot, ang takot ng isang lalaking alam na ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang na hindi niya kayang bayaran. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang mabigat na pabigat na pumupukpok sa sahig, isang anino ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na tila nakalutang sa gitna ng mga ulap, ang mundo ay puno ng kapayapaan. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay humahalo sa bango ng mainit na gatas. Nakaupo si Maya sa gilid ng isang malambot na kama, pinagmamasdan ng isang pribadong doktor na maingat na sinusuri ang dibdib ni Tala. Ang stethoscope na gumagalaw sa balat ng bata ay tila isang kasiguruhan na ang bawat paghinga nito ay babantayan na ng pinakamahusay na kalinga. Don't worry, Mrs. De La Cruz. Ang lagnat at ubo ng bata ay dulot lamang ng matinding pagkapagod at lamig. Ngunit sa tamang gamot at pahinga, magiging maayos din siya, ang malumanay na wika ng doktor. Tumango si Maya, ang kanyang mga mata ay nangingintab sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi niya kailangang magmakaawa para sa barya upang pambili ng gamot. Hindi niya kailangang makinig sa masasakit na salita bago makuha ang kailangan ng kanyang anak. Nang makaalis ang doktor, dahan-dahang lumapit si Maya sa isang malaking salamin na may gintong frame. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng dati ay puno ng uling at luha
ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang imahe ng dignidad at lakas. Kinuha niya ang isang bagong thoni na may kulay na rosas ang kulay ng bukang liwayway. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang seremonya ng muling pagkabuhay. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng may takot. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Maya ang kanyang sariling ganda, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang kaluluwa na matagal na niyang kinalimutan. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Villarica, kung saan ang dilim ay tila lalong kumakapal sa kabila ng liwanag sa labas. Si Madame Olivia na hindi matanggap ang kahihiyan ng kawalan ng pera ay nagpasyang kumuha ng kanyang mga nakatagong alahas upang ibenta at pondohan ang kanyang pinaplano na fiesta party para sa mga kaibigan. Maingat niyang inikot ang dial ng kanyang malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting. Ang bawat pag-ikot ng mekanismo ay lumilikha ng isang marahang tunog ng bakal sa loob ng katahimikan. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng vault, ang inaasahan niyang ningning ng ginto at diamante ay wala roon. Ang loob ng vault ay tila isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang tanging laman nito ay mga puting sobre na may nakasulat na pinal na paalala ng koleksyon mula sa bangko at ang ilang piraso ng dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay wala ng halaga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumasok sa loob ng bakanteng espasyo, pilit na naghahanap ng kahit isang piraso ng hiyas, ngunit ang tanging nadama niya ay ang malamig at walang lamang pader. Ang bawat hininga ni Olivia ay naging mabilis at gulo, ang kanyang mukha ay namutla, habang napagtatanto na ang kanyang kaharian ay isa lamang palasyong gawa sa buhangin, na ngayon ay tinatangay na ng hangin. Paano niya haharapin ang bukas kung ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay naglaho na pala bago pa man niya ito namalayan? Ang halimuyak ng litson at iba pang mamahaling putahe ay hindi sapat upang itago ang amoy ng nabubulok na dangal sa loob ng mansyon ng mga Villarica. Sa kabila ng kawalan ng laman sa kanilang vault, pinilit pa rin ni Madame Olivia na ituloy ang tradisyon ng fiesta, isang huling pagtatangka na ipakita sa kanilang mga kapitbahay na sila ay mananatiling makapangyarihan. Ang bawat dekorasyon na nakasabit sa kisame ay tila mga makukulay na piring sa mata ng mga bisitang hindi alam ang tunay na kalagayan ng pamilya. Ngunit ang kumpiyansang ito ay agad na naglaho nang ang isang grupo ng mga kalalakihang nakasuit at may dalang mga legal na dokumento ay dahan-dahang pumasok sa gitna ng selebrasyon. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala na hindi na mapipigilan. "I'm sorry, madam, pero kailangan nating ihinto ang lahat ng ito. May utos kami mula sa korte na simulan ang inventaryo ng mga ari-arian para sa foreclosure, ang malamig at propesyonal na wika ng lalaking nangunguna." Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumulunod kay Olivia. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay dahan-dahang nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabura ng ulan. Napilitang lumuhod si Anton sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap, humihingi ng kahit kaunting palugit, habang pinapanood ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pagkapahiya. Ang hiya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagawa ni Anton na tumakas patungo sa opisina ng kanyang bangko, ang huling pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ang bawat minuto ng kanyang paghihintay sa lobby ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang sa wakas ay pinapasok siya sa opisina ng general manager, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang patigilin ang pawis na umaagos sa kanyang noo. "Sir, please, kailangan namin ng extension." Ang Villarica Construction ay hindi kailanman naging delinkwente sa loob ng 10 taon. Bakit ngayon niyo kami biglang bibitawan?
Ang boses ni Anton ay puno ng desperasyon, tila isang taong nalulunod na pilit na humahawak sa isang manipis na dayami. Ang general manager ay tumingin sa kanya ng may halong awa at pangungutya. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang pinal na hatol. Mr. Villarica, alam niyo ba kung bakit kayo nakatagal ng ganito katagal? Hindi dahil sa husay ng inyong pamamahala. Ang inyong kumpanya ay matagal ng bankrupt, ngunit may isang taong lihim na nagbabayad ng inyong mga interes at nagsisilbing garantor sa bawat loan nyo sa loob ng isang dekada. Ang puso ni Anton ay tila tumigil sa pagtibok. Sino-sino ang taong iyon? Is it Kendra? O baka naman si Ma'am? Ang manager ay dahan-dahang umiling at itinulak ang isang dokumento sa harap ni Anton. Basahin niyo ang pangalan ng nagmamay-ari ng HDC Trust, ang entity na nag-withdraw ng lahat ng suporta sa inyo kahapon. Ang mga kamay ni Anton ay nanginig ng hawakan ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo nang makita ang pirma sa ibaba. Maya de la Cruz. Ang bawat letra ay tila isang sulo na nagbibigay liwanag sa kanyang kamangmangan. Ang asawang itinuring niyang basura, ang babaeng pinalayas niya sa ulan, ay ang mismong anghel na bumuhay sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang bawat sentimo na ginamit niya para sa kanyang mga bisyo, para sa mga regalo kay Kendra, at para sa karangyaan ng kanyang ina, ay nagmula sa pawis at sakripisyo ni Maya. Habang ang katotohanan ito ay dahan-dahang sumisira sa kaisipan ni Anton, ang eksena ay naglipat sa isang malawak na balkonahe kung saan ang sariwang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga bulaklak. Nakasuot si Maya ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Marahan niyang hawak ang isang gold watering can. Dahan-dahang binubuhusan ng tubig ang mga dilaw na mirasol na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang pagpapala sa lupang matagal nang nauuhaw. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya si Tala ay masayang naglalaro ng kanyang mga manika. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng bagong simula. Naramdaman ni Maya ang isang mahinang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Attorney Hector. The withdrawal is complete. They have nothing now. Ibinaling ni Maya ang kanyang tingin sa malayo sa mga gusali ng syudad na tila maliliit na laruan mula sa kanyang kinalalagyan. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na kalungkutan para sa taong minahal niya noon. Ang pag-ibig na ibinigay niya ay tila isang gintong buto na itinanim sa isang baog na lupa. Kahit anong alaga niya, hinding-hindi ito mamumunga ng kabutihan. Bumalik ang eksena kay Anton na ngayon ay nasa gitna na ng kalsada habang muling bumubuhos ang ulan. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at puno ng putik matapos siyang itaboy ng security ng bangko. Tumayo siya sa gitna ng nangsangandaan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Maya-maya, ang kanyang sigaw ay nilalamon ng tunog ng kulog at ang bugso ng ulan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi, isang pagsisising huli na para baguhin ang tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. At ang pagbaba ng bintana nito ay naglantad sa isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Ang paghihiganti ba ay talagang nagtatapos sa pagbagsak ng kaaway o may mas malalim pa bang aral na nakatago sa likod ng bawat patak ng ulan? Ang dilim na bumalot sa mansyon ng mga Villarica ay tila isang malapot na putik na humahadlang sa bawat paghinga. Dahil sa hindi pagbabayad ng mga bayarin ng kuryente, ay tuluyan ng naputol sanhi upang ang dating nagniningning na mga chandelier ay magmukhang mga dambuhalang gagamba sa kisame. Ang init ng gabi ay nanunuot sa bawat sulok at ang tanging maririnig ay ang mabigat na hininga
ni Madam Olivia habang pinapaypayan ang kanyang sarili gamit ang isang abaniko na tila wala ring silbi. Wala nang ingay ng telebisyon, wala nang tunog ng aircon, tanging ang nakakabinging katahimikan ng kahirapan ang naghahari. Kendra, ilabas mo ang mga designer bags mo. Ibenta natin ang mga yan sa mga kaibigan ko para may pambayad tayo sa kuryente at pambili ng pagkain ng utos ni Olivia. Ang kanyang boses ay paos at puno ng iritasyon. Nakaupo si Kendra sa isang sofa, abala sa pagtingin sa kanyang kuko sa ilalim ng liwanag ng isang kandila. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi na nagtatago ng anumang paggalang. Are you kidding me, madam? Ang mga gamit ko ay para sa akin lang. Bakit ko ibebenta ang mga ito para sa utang nyo? Hindi ko kasalanan na naghirap kayo ng ganito kabilis. Napatayo si Olivia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Anong sabi mo? Akala ko ba ay mahal mo ang anak ko? Akala ko ba ay ikaw ang magliligtas sa amin mula sa basurang si Maya? Ang sagot ni Kendra ay isang matalim na tingin na tila humihiwa sa natitirang dignidad ng matanda. Mahal, look at yourself. You're just a bankrupt old woman. Si Anton ay walang kwentang lalaki na hindi man lang kayang protektahan ang sariling yaman. I am not your ATM, madam. Kung gusto nyo ng pera, bakit hindi kayo maglaba sa mga kapitbahay? Ang bawat salita ni Kendra ay tila isang sampal na nagpaguho sa mundo ni Olivia. Ang pagkakakilanlan niya bilang isang mayamang matrona ay tuluyang naglaho sa harap ng babaeng dati ay akala niya ay kanyang kakampi. Habang ang mansyon ay unti-unting nagiging isang impyerno ng away at sisi, ang mundo ni Maya ay dahan-dahang napupuno ng kulay at liwanag. Sa loob ng isang maaliwalas na silid-aralan, sa isang tanyag na universidad, nakaupo si Maya sa gitna ng mga kabataang puno ng pangarap. Ang amoy ng mga bagong libro at ang bango ng sariwang kape ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Nakikinig siya ng mabuti sa leksyon tungkol sa pamamahala ng negosyo. Ang bawat salita ng propesor ay tila mga susi na nagbubukas sa mga pintuan ng kanyang kaisipan na matagal nang nakasara. Pagkatapos ng klase, naglakad si Maya patungo sa isang maliit na cafe sa loob ng campus. Doon ay sinalubong siya ng kanyang mga dating kaibigan, mga taong hindi tumalikod sa kanya sa kabila ng kanyang pananahimik. Maya, you look so different. Ang iyong mga mata ay muling nagniningning, ang wika ng kanyang kaibigan na si Sarah habang iniaabot ang isang baso ng iced latte. Ngumiti si Maya, isang nangiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. I finally found myself again, Sarah. Ang 10 taon na akala ko ay pag-ibig ay isa palang mahabang panaginip na kailangan kong gisingan. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko at para kay Tala. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tawanan at pag-asa, isang malayo at masayang kabilang buhay mula sa madilim na mansyon ng mga Villarrica. Bumalik ang eksena sa loob ng madilim na silid ni Madam Olivia. Habang si Kendra ay natutulog o nagpapanggap na natutulog, lalong nabuo ang hinala sa isipan ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa bag ni Kendra. Ang tunog ng zipper na bumubukas sa gitna ng katahimikan ay tila isang babala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakalkal ang mga gamit ng babaeng itinuring niyang tagapagligtas. Sa ilalim ng isang mamahaling makeup kit, nakapanya ang isang maliit na piraso ng papel. Inilapit ni Olivia ang papel sa liwanag ng kandila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nakasulat doon. Ito ay isang resulta ng ultrasound, ngunit ang petsa ay hindi tumutugma sa sinasabi ni Anton. Ayon sa papel, ang sanggol ay nasa ika-4 na buwan na, samantalang 2 buwan pa lamang na magkakilala sina Anton at Kendra. Ang hininga ni Olivia ay naging mabilis at gulo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala
sa loob ng kanyang dibdib. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang lalamunan nang mapagtanto ang katotohanan. Kendra is not carrying a Villarica heir. This child belongs to someone else. Napalingon si Olivia sa natutulog na si Kendra. Ang kanyang mukha ay namula sa puot habang hawak ang ebidensya ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Paano niya sasabihin kay Anton na ang huling pag-asa ng kanilang pamilya ay isa lamang malaking kasinungalingan na binuo upang ubusin ang natitira nilang dangal? Ang matalim na liwanag ng kandila ay tila sumasayaw sa nanlilisik na mga mata ni Madam Olivia habang hawak niya ang piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa puot sanhi upang ang papel ay lumikha ng isang mahinang kaluskos sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Kendra, gising. Ang kanyang tinig ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpabangon sa babaeng mahimbing na natutulog. Marahas niyang hinila ang kumot ni Kendra, dahilan upang ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa balat ng babaeng dati ay itinuring niyang bida sa kanyang buhay. Nagulat si Kendra at mabilis na naupo ang kanyang mukha ay puno ng inis sa halip na takot. "What is your problem, madam? Bakit ka ba nanggugulo ng tulog?" Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng paggalang malayo sa malambing na tinig na ginagamit niya noong may pera pa ang mga Villarica. Itinapat ni Olivia ang ultrasound report sa mukha ni Kendra. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo. Kaninong anak ito? 4 na buwan na ang sanggol na ito. Kendra, 2 buwan pa lang kayong magkakilala ni Anton. Sino ang ama ng dinadala mo? Isang mapang-uyam na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Kendra. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Olivia at dahan-dahang pinunit ito sa 2 tunog ng nasisirang papel ay tila ang tunog ng huling pag-asa ni Olivia. "Oh, nalaman mo na pala. So what sa tingin mo ba ay papatulan ko ang anak mong bankrupt? Kung hindi ko kailangan ng matitirhan, si Anton ay isang lalaking walang kwenta. Madam, he's weak at ang tanging dahilan kung bakit ako nanatili rito ay dahil akala ko ay marami pa kayong itinatagong yaman. But look at this house. It's a tomb." Ang bawat salita ni Kendra ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dangal ng matanda. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Anton sa silid. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid. Ang kanyang balat ay tila naging abo sa tindi ng pagod at kahihiyan mula sa bangko. Narinig niya ang lahat. "Kendra, anong ibig mong sabihin? Hindi ko ba anak yan?" Ang boses ni Anton ay tila isang basag na baso puno ng hapdi at kawalan ng paniniwala. Tiningnan siya ni Kendra mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. "Of course not, Anton. Sa tingin mo ba ay gusto kong magkaroon ng anak mula sa isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sariling asawa at kumpanya? You're a loser. At ang anak na ito, he belongs to someone far more successful than you." Sa gitna ng kanilang sigawan, ang eksena ay naglipat sa isang payapang parke kung saan ang mga puno ay dahan-dahang yumuyuko sa ihip ng hanging hapon. Nakaupo si Maya sa isang bench, pinagmamasdan si Tala na masayang kumakain ng ice cream. Ang bawat dila ng bata sa malamig na dessert ay tila isang himig ng dalisay na kaligayahan. "Maya, look. The bird is so pretty," ang masayang wika ni Tala habang itinuturo ang isang ibon na dahan-dahang lumipad patungo sa kalangitan. Ngumiti si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na matagal nang nawala. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang mag-alala sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi niya kailangang maging isang anino. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, lumilikha ng isang gintong guhit, sa abot tanaw naramdaman ni Maya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang lahat ng gulo
at ingay ng pamilya Villarica ay tila mga alaala na lamang mula sa isang nakaraang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, alam ni Maya na ang karma ay nagsisimula pa lamang gumalaw. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay nagkaroon na ng katarungan hindi dahil sa siya ay naghiganti, kundi dahil ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan ang kaguluhan ay umabot na sa rurok nito. Marahas na itinulak ni Kendra si Madam Olivia nang subukan nitong bawiin ang suot niyang kwintas. Walang nagawa si Anton kundi panoorin ang kanyang ina na bumagsak sa sahig. Mabilis na nag-impake si Kendra, kinuha ang lahat ng alahas na matagal nang itinago ni Olivia sa loob ng kanyang silid. "I'm leaving this hellhole. Good luck with the bank, Villaricas," ang huling sigaw ni Kendra bago siya tuluyang lumabas ng pinto, dala ang huling yaman na natitira sa kanila. Ilang minuto lamang ang nakalipas, isang matunog na pagkatok ang dinala ng hangin sa kanilang pinto. Hindi ito si Kendra na nagbabalik, kundi ang mga opisyal mula sa bangko at isang sheriff na may dalang malaking kadena at kandado. Ang puting papel na dahan-dahang idinikit sa kanilang pinto ay may nakasulat na "Foreclose" sa malalaking pulang letra. Napilitang lumabas si Anton at Olivia, dala lamang ang kanilang mga sarili at ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang isinara. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang pinal na hatol sa kanilang kasamaan. Nakatayo sila sa kalsada sa tapat ng bahay na dati ay kanilang kaharian, habang ang ulan ay nagsisimulang muling pumatak. Saan sila pupunta ngayong ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanila ay kinalimutan na rin ang kanilang pangalan? Ang matinding init ng tanghali ay tila isang mabigat na kumot na pumapatong sa balikat ni Madam Olivia habang siya ay nakaupo sa isang maduming sulok ng bangketa. Ang kanyang dating makinis at maputing balat ay puno na ngayon ng dumi at sunog ng araw, at ang kanyang mga daliri na dati ay pinalalamutian ng mga diamante ay nanginginig habang hawak ang isang plastik na tasa na may kakaunting barya. Ang bawat busina ng mga sasakyang dumadaan ay tila isang panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Wala na ang kanyang mga katulong, wala na ang kanyang marangyang silid, at ang tanging kasama niya ay ang amoy ng usok at ang matinding gutom na hindi niya akalaing mararanasan niya sa kanyang katandaan. Sa hindi kalayuan, si Anton ay nakatayo sa tapat ng isang recruitment agency. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon habang tinitingnan ang listahan ng mga trabahong hindi niya kailanman naisip na papasukan. Ang kanyang huling maayos na polo ay kupas na at basa ng pawis. Ang bawat pagtanggi sa kanya ay tila isang sampal na nagpapaalala na sa labas ng kanyang dating pangalan, wala siyang ibang alam gawin. Ang kanyang mga paa ay pagod na sa paglalakad, at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa mainit na aspalto, isang tunog na tila nagbibigay diin sa kanyang pagkatalo. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng isang bagong gusali na may karatula ng isang foundation para sa mga kababaihan at bata. Ang tunog ng dahan-dahang paghinto ng makina nito ay tila isang himig ng karangyaan sa gitna ng maingay na kalsada. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang pares ng sapatos na may mataas na takong ang unang tumapak sa semento, lumilikha ng isang marangal at matatag na tunog sa bawat yabag. Mula sa loob ay lumabas si Maya. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Suot niya ang isang eleganteng ternong gawa sa telang simple, ngunit bakas ang yaman at kapayapaan. Napatigil si Madam Olivia sa kanyang paghingi ng limos nang mahagip ng kanyang paningin ang babaeng pababa ng sasakyan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mamukaan ang babaeng 10 taon niyang inalipusta. Maya ang bulong ni Olivia ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, halos hindi marinig. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukha,
Gamit ang kanyang maruming panyo, ang tindi ng hiya ay tila isang apoy na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang hiya na dati ay ipinararamdam niya kay Maya ay ngayon ay bumalik sa kanya ng makaisandaang beses na mas matindi. Nais niyang lamunin na lamang ng lupa kaysa makita siya ng babaeng itinapon niya sa ulan. Ngunit hindi lumingon si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang grupo ng mga batang ulila na tumatakbo patungo sa kanya nang may malalaking ngiti. Binuhat ni Maya ang isa sa mga bata. Ang tawa ng bata ay tila isang musika na nagbibigay buhay sa paligid. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng bata, ang kanyang bawat galaw ay puno ng tunay na pagkalinga, isang kalingang hindi kailanman naramdaman ng mga Villarrica sa kanya. Maya, ang ganda mo po, ang sigaw ng isang bata. Ngumiti si Maya, isang nangiting, tila bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi ng pighati. Nakita ni Anton ang kanyang ina na nakayuko sa bangketa at ang pamilyar na sasakyan sa tapat nito. Nang makita niya si Maya, isang matinding bugso ng emosyon ang humagupit sa kanyang dibdib. Nais niyang tumakbo patungo sa kanya. Nais niyang humingi ng tulong. Nais niyang sabihing nagkamali siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dalawang security personnel na may malalaking katawan ang humarang sa kanyang daan. "Sir, bawal po ang mga istambay dito," ang malamig na wika ng isa sa mga gwardya. Ang bawat salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa dangal ni Anton. Siya na dating may-ari ng isang kumpanya ay itinuturing na lamang na isang istambay sa harap ng kanyang asawa. Pumasok si Maya sa loob ng gusali nang hindi man lamang sulyapan ang direksyon ni na Anton at Olivia. Ang kanyang paglakad ay diretso, walang pag-aalinlangan at puno ng kumpiyansa. Hindi siya nakakita ng mga kaaway sa labas. Nakita lamang niya ang mga taong kailangan niyang tulungan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang nakaraan. Sa halip, ito ay ang ganap na paglimot na naging bahagi sila ng kanyang buhay. Ang bawat yabag niya sa loob ng bagong gusali ay tila isang pagsusulat ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan siya na ang bida at wala ng puwang ang anumang puot. Naiwan ang mag-ina sa labas sa gitna ng usok at ingay ng syudad. Tumingin si Anton sa kanyang ina na ngayon ay tahimik na umiiyak habang yakap ang plastik na tasa. Ang ulan ay nagsimulang dahan-dahang pumatak. Ang bawat patak nito sa tuyong aspalto ay naglalabas ng amoy ng alikabok. Naalala ni Anton ang gabing pinalayas nila si Maya sa ilalim ng ulan. At ngayon, ang ulan ding iyon ang tila naghuhugas sa kanilang huling pag-asa. Ang katarungan ba ay talagang matamis? O ito ba ay isang mapait na paalala na ang lahat ng itinanim mo ay siya mo ring aanihin sa dulo ng iyong paglalakbay? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng barong-barong na pansamantalang tinutuluyan ni na Anton at Madam Olivia ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanilang natitirang katinuan. Ang amoy ng amag at basang lupa ay nanunuot sa bawat hibla ng kanilang maruming damit, isang malupit na paalala na ang kanilang kaharian ay tuluyan ng naglaho. Nakaupo si Anton sa isang sirang silya, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang tinititigan ng isang lumang dyaryo na ginagamit nilang pansangga sa butas ng bintana. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw, isang katahimikang puno ng pagsisisi at galit na hindi na mailabas. "Ma'am, wala na talaga." Kinuha ni Kendra pati ang huling savings na nakatago sa ilalim ng kutsyon mo. Ang boses ni Anton ay halos pabulong na lamang, tila isang tuyong hangin na dumaan sa isang disyerto. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang dating ningning ng pagmamataas ay napalitan na ng isang madilim na kawalan. Si Madam Olivia na nakabalot sa isang manipis at butas-butas na kumot ay hindi man lamang gumalaw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at ang kanyang mukha na dati ay puno ng makeup ay kakikitaan na ngayon ng malalalim na guhit ng pagtanda at dusa. Ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng hirap, isang tunog
na tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanyang mga maling desisyon. How could she do this to us, Anton? I treated her like a daughter. Ang paos na wika ni Olivia habang dahan-dahang gumugulong ang isang butil ng luha sa kanyang maduming pisngi. Ang sakit ng pagkakanulo ni Kendra ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanilang mansyon. Ang babaeng itinuring nilang tagapagligtas ay siya palang huling pako sa kanilang kabaong. Ang bawat alahas na itinatago ni Olivia para sa kanyang kinabukasan ay tinangay ni Kendra nang walang pag-aalinlangan iniwan silang literal na walang kahit isang kusing sa kabilang panig ng lungsod kung saan ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga diamante sa gitna ng kadiliman. Ang penthouse ni Maya ay puno ng isang kakaibang init at pagmamahal. Nakaupo si Maya sa isang malambot na rug sa harap ng fireplace. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang maaliwalas na mukha. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog si Tala. Ang mukha ng bata ay mapayapa at malayo sa anumang takot. Ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Tala ay tila isang himig na nagpapakalma sa buong silid. Dahan-dahang hinaplos ni Maya ang buhok ng bata. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa kusina ng mga Villarrica, ang mga gabing tanging ang pangarap para kay Tala ang nagpapanatili sa kanya. Ngayon, ang pangarap na yon ay hindi na lamang isang anino. Ito ay isang katotohanan na maaari na niyang hawakan. Maya ang bulong sa kanyang sarili habang nakatingin sa apoy. Pinapatawad na kita sa 10 taong pananatili mo sa dilim. Ngayon, karapat-dapat ka nang lumakad sa liwanag. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinahong tinig ni Attorney Hector na pumasok sa silid dala ang isang tray ng tsa. Ang tunog ng tasa na dahan-dahang inilapag sa lamesang gawa sa salamin ay tila isang tuldok sa kanyang mga iniisip. Maya ang lahat ng papeles para sa scholarship fund na itinatayo mo ay handa na. Maraming bata ang mabibigyan ng pagkakataon dahil sa iyo ang wika ng abogado nang may paghanga. Ngumiti si Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. I want them to have a future, Uncle Hector. Isang kinabukasan na hindi nakadepende sa awa ng iba, kundi sa sarili nilang kakayahan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang liham ang iniabot ni Hector sa kanya. Isang liham na may pamilyar na sulat kamay na nagmula sa isang hindi kilalang nagpadala. Habang dahan-dahang binubuksan ni Maya ang sobre, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang boses mula sa nakaraan na humihingi ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Bumalik ang eksena sa barong-barong kung saan ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig ay nanatili. Isang itim na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanilang pinto. Ang tunog ng mabibigat na yabag sa basang lupa ay nagpabangon kay Anton ng may takot. Isang matinding katok ang dinala ng hangin, isang katok na hindi nagmumula sa isang kaibigan, kundi sa isang taong may dalang balitang muling yayanig sa kanilang naghihingalong mundo. Sino ang lalaking nakatayo sa dilim at anong lihim ang dala niya na maaring maging huling pagkakataon o huling sumpa para sa mga Villarrica? Kanya na pumahig. Ang malamig na hangin na pumasok sa barong-barong ay nagdala ng amoy ng lupa at lumang kahoy. Ang matinding pagkatok sa pinto ay nagpatindig sa balahibo ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ito ang tipo ng katok ng isang kapitbahay na nanghihiram ng asukal. Ito ay ang katok ng isang taong may masamang balita o masamang hangarin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pabigat na pumipigil sa kanyang paghinga. Sa likod ng kanyang likuran, si Madam Olivia ay nakabalot sa isang butas-butas na kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Nang dahan-dahang buksan ni Anton ang pinto, isang lalaking malaki, ang katawan, may makapal na bigote,
at nakasuot ng maduming jacket ang tumambad sa kanyang harapan. Ang amoy ng alak ay agad na sumakop sa maliit na espasyo na saan si Kendra. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng banta, sapat upang magpatili kay Olivia. Anton, sino yan ang paos na wika ng matanda? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Anton. Sir, wala na po si Kendra dito. Matagal na po siyang umalis, ang kanyang boses ay naging manipis at walang lakas. Tumawa ang lalaki, isang tawang malakas at puno ng pangungutya. Umalis. Hindi niya maaaring iwanan ng anak ko na walang ama. At lalong hindi niya maaaring takasan ang 50,000 piso na utang niya sa akin. Ang bawat salita ay tila mga punyal na bumaon sa puso ni na Anton at Olivia. Anak mo, utang. Ano ang pinagsasabi mo? Anton, ang akala ko ba ay anak niyo ni Kendra? Ang dinadala niya ang sigaw ni Olivia, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Oo, anak ko ang dala niya. At huwag niyo akong pilitin na i-report ko kayo sa mga pulis dahil sa pagtatago ng isang kriminal na takas ang banta ng lalaki. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa na may laman na ilang papel na naglalaman ng mga bank statements at resibo ng utang. Ang lahat ng ito ay nakapangalan kay Kendra. At ang pambayad sa abogado niya ay galing din sa inyong account, Anton. You've been paying for her debts all along. Ang mundo ni na Anton at Olivia ay tila gumuho sa kanilang paanan. Ang huling pag-asa na sana ay makabawi sila sa pamamagitan ng pagiging ama ni Anton sa anak ni Kendra ay tuluyan ng nawasak. Ang babaeng akala nila ay ang kanilang tagapagligtas ay siya palang pinakamalaking halimaw na nagpabaya sa kanilang lahat. Ang lalaki ay umalis ng may matatalim na tingin, nag-iwan ng isang malaking tanong sa kanilang mga puso. Sino ba talaga ang Kendra na kilala nila? Samantala, sa tahimik na penthouse, dahan-dahang binuksan ni Maya ang liham na ibinigay sa kanya ni Attorney Hector. Ang amoy ng matamis na bulaklak ay hindi sapat upang pawiin ang bigat ng lihim na nakasulat sa bawat pahina. Ito ay sulat mula sa isang babaeng nagngangalang Maricel, ang dating personal assistant ni Kendra, na ngayon ay nagtatago sa takot. Dear Miss Dela Cruz, hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Nagsisimula na akong matakot para sa sarili ko. Narinig ko po si Miss Kendra na kausap ang isang lalaki. Plinano niya po ang lahat. Nakuha niya po ang iyong divorce papers at inayos niya po ang kanyang papeles para maipakita niya po na siya ang tunay na buntis kay Sir Anton, kahit alam niyang hindi naman talaga. Ang bawat salita ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang butil ng pag-asa na sana ay may kabutihan pa rin sa puso ni na Anton at Kendra. Ipinagtapat ni Maricel ang lahat kung paanong sinadya ni Kendra na akitin si Anton, kung paanong ginamit niya ang lahat ng pagkakataon upang kumuha ng pera at kung paanong pinlano nilang saktan si Maya. Ang pinakamasakit na bahagi ng liham ay ang huling pahayag ni Maricel. Hindi po totoong buntis si Miss Kendra. Ang ultrasound report ay peke. Nagsisimula na po siyang mangolekta ng mga alahas para magtago sa bansa. Humingi po ako ng tawad, Miss Dela Cruz. Hinawakan ni Maya ang liham, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo at ang kanyang mga mata ay nanlabo. Hindi ang galit o ang puot ang bumalot sa kanya, kundi isang matinding awa para kay Anton. Isang awa na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa lalaking naging napakababa at napakabulag. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita. Hindi po totoong buntis si Miss Kendra. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinatawad si Anton sa kanilang paghihiwalay ay dahil sa pag-aakalang may anak ito sa iba. Ngayon, ang pag-aakalang iyon ay isa lamang malaking kasinungalingan. Wala na siyang anak, wala na siyang asawa, wala na siyang kahit ano. Bumalik ang eksena sa barong-barong. Nakaupo si Anton sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay.
Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isa lamang malaking kasinungalingan. Hindi siya makapag-isip ng tuwid. Ang kanyang buhay ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit na tumutugtog ng isang malungkot na himig. Nais niyang tumakas, nais niyang maglaho, nais niyang burahin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit saan siya pupunta? Wala na siyang kahit sino. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay mahimbing na natutulog ang kanyang mukha, ay puno ng kapayapaan na hindi niya maramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Nagsimula siyang lumabas ng barong-barong, ang kanyang mga hakbang ay wala sa ritmo, tila isang robot na nawalan ng baterya. Nais niyang makita si Maya. Nais niyang humingi ng tawad. Nais niyang sabihin na nagkamali siya, na mahal niya pa rin siya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang direksyon na alam niyang matagal na niyang dapat pinuntahan. Sa gitna ng madilim na gabi, habang ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang nagliliwanag, isang lalaki ang naglalakad sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang makita muli ang babaeng itinapon niya sa ulan. Ngunit nang makarating siya sa harapan ng isang mataas na gusaling gawa sa salamin, ang mga gwardya ay agad na humarang sa kanyang daan. "Sir, bawal po ang mga istambay dito," ang malamig na wika ng isa sa mga gwardya. Ang kanyang mundo ay muling nagdilim, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pamilyar na anino ang nagpakita sa kanyang likuran, dala ang huling pagsubok sa kanyang naghihingalong buhay. Sino ang aninong ito? At anong kapalaran ang dala nito? Para kay Anton Pamakakesamen. Ang aninong dahan-dahang lumapit sa likuran ni Anton ay hindi ang halimaw na kanyang kinatatakutan, kundi ang anino ng katotohanang matagal na niyang tinakasan. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ng isang mamahaling sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ang pagbukas ng pinto na naglalabas ng isang pamilyar na bango ng mamahaling tabako at lumang papel. Si Attorney Hector ay lumabas mula sa dilim, ang kanyang muka ay seryoso at walang bakas ng emosyon, habang nakatingin sa talamak na kalagayan ng lalaking dati ay itinuturing na asawa ng kanyang pinoprotektahan. "Sir, please, kailangan ko lang siyang makausap." Kahit sandali lang ang paos na pagsusumamo ni Anton habang pilit na humahawak sa manggas ng barong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang general manager ng bangko ay tumingin sa kanya nang may matinding pandidiri bago dahan-dahang inalis ang kamay ni Anton. "You have no right to be here, Anton. Binigyan ka na niya ng 10 taon at sapat na yon para maubos ang lahat ng pasensya ng isang anghel. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang tumawag ng mga pulis para kaladkarin ka palayo." Ang bawat salita ng abogado ay tila isang matalim na hatol na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Anton. Habang si Anton ay nakaluhod sa malamig na semento ng Makati, ang kanyang ina, na si Madam Olivia, ay nakakaranas ng sarili nitong impyerno sa isang masikip na eskinita. Nakaupo ang matanda sa tabi ng isang tumpok ng mga basura. Ang kanyang dating makinis na kamay ay ngayon ay puno ng gasgas, habang sinusubukang ayusin ang kanyang natitirang gamit sa loob ng isang sako. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa di kalayuan ay tila isang panunuya sa kanyang dating buhay. Isang grupo ng mga babaeng nakasuot ng mga mamahaling hiyas at bitbit ang mga branded na bag ang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang malapit na restaurant. Namukha ni Olivia ang mga ito. Sila ang kanyang mga dating amiga na dati ay nakikipagkumpetensya sa kanyang atensyon. Dali-daling itinago ni Olivia ang kanyang mukha sa likod ng maruming sako. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib dahil sa tindi ng hiya. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang paalala ng kanyang pagbagsak. Narinig niya ang kanilang mga bulungan at tawanan
habang pinag-uusapan ang isang matandang mayaman na ngayon ay pulubi na. At ang bawat salitang iyon ay tila isang matalim na aspili na bumaon sa kanyang kaluluwa. Ito ang tunay na hiya, ang makita ang sariling dusa sa mga matang dati ay tinitingnan ka ng may inggit. Sa kabilang banda sa loob ng isang maaliwalas na opisina na puno ng bango ng sariwang bulaklak si Maya, ay tahimik na nagbabasa ng isang report tungkol sa kanyang bagong proyekto para sa mga kababaihan. Ang dahan-dahang paggalaw ng electric fan sa sulok ay nagdadala ng isang banayad na presko sa silid. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang hakbang patungo sa isang buhay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang kaba, wala na ang dumi ng nakaraan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto at ang masayang pagtakbo ni Tala patungo sa kanya. "Mommy, look, I drew a son for you," ang masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang makulay na guhit. Kinuha ni Maya ang papel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. "It's beautiful, Tala. Just like our new life," ang bulong ni Maya habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na idinulot ni na Anton at Olivia ay tila mga malalayong anino na lamang na hindi na kailanman muling makakaabot sa kanya. Ngunit ang katahimikan ni Maya ay muling nabasag nang iabot sa kanya ni Attorney Hector ang isang maliit na recording device na nakuha mula sa isang hidden camera sa lumang mansyon bago ito tuluyang isara. "Maya, baka gusto mong pakinggan ito. Ito ang huling pag-uusap ni na Anton at Kendra bago umalis ang babae," ang wika ng abogado. Sa bawat salitang narinig ni Maya mula sa recording, ang mga plano ni Kendra, ang pag-amin na hindi siya buntis, at ang panlalait ni Anton sa sarili niyang ina ay tila isang huling paghuhugas sa anumang natitirang butil ng awa sa puso ni Maya. Bumalik ang eksena kay Anton na ngayon ay naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila isang mata na nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Wala na siyang matuluyan, wala na siyang pera, at ang tanging dala niya ay ang katotohanang siya ang nagwasak sa sarili niyang kaligayahan. Nang tumingin siya sa isang malaking billboard sa di kalayuan, nakita niya ang mukha ni Maya ngumiting tagumpay bilang kinatawan ng isang bagong foundation. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang sukat ng mga kalsada, kundi sukat ng langit at lupa. Sa bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kalsada, naramdaman ni Anton ang isang matinding pagsisisi na tila isang apoy na sumusunog sa kanyang bituka. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa isang madilim na sulok ng eskinita. Isang tinig na puno ng galit, paghihiganti, at isang lihim na hindi pa naisisiwalat. Sino ang taong ito na naghihintay sa kanya sa kadiliman? At anong huling piraso ng katotohanan ang pilit nitong isasampal sa mukha ni Anton? Ang dilim ng eskinita ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa anumang natitirang pag-asa ni Anton. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harap ay may hawak na isang piraso ng papel. Ang bawat dumi at mantsa nito ay tila sumasalamin sa maruming buhay na pinasukan ni Kendra. Ang tunog ng pagbuga ng usok mula sa sigarilyo ng lalaki ay nagdala ng isang nakakasulasok na amoy na humalo sa amoy ng nabubulok na basura sa paligid. "Anton, huwag kang magkunwaring biktima rito." Si Kendra ay tumakas, pero ang mga dokumentong ito ay may pirma mo. Ikaw ang garantor ng lahat ng utang niya. Para sa mga luho niyo, ang boses ng lalaki ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napasandal si Anton sa pader na puno ng lumot. Ang lamig ng semento ay gumapang sa kanyang likuran. "I didn't know." "Hindi ko alam na ginagamit niya ang pangalan ko." Ang pabulong na sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot.
Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki bago nito itinapon ang upos ng sigarilyo sa paanan ni Anton. Hindi alam o sadyang nagbubulag-bulagan ka dahil sa ganda niya. Ngayon, kailangan mong bayaran ang lahat ng ito o baka gusto mong sa kulungan na lang kayo mag-anniversary ng asawa mo. Habang si Anton ay nakikipagbuno sa takot, si Madam Olivia ay nakararanas ng sarili nitong kalbaryo sa gilid ng isang simbahan. Nakaupo ang matanda sa malamig na baitang, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang basong plastik na may ilang piraso ng barya. Ang bawat hakbang ng mga taong lumalabas sa simbahan ay tila isang pintig ng orasan na nagpapaalala sa kanyang gutom. Nakita niya ang isang piraso ng tuyong tinapay sa sahig at nang dahan-dahan niya itong pulutin, bigla niyang naalala ang araw na marahas niyang tinabig ang cake na ginawa ni Maya. Ang imahe ng puting icing na nagkalat sa carpet ay tila isang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Ang bulong ni Olivia, ang kanyang boses ay halos mawala dahil sa paghikbi. Ang gutom na nararamdaman niya ngayon ay hindi lamang sa sikmura, kundi sa kanyang kaluluwa na matagal nang naging baog sa pagmamahal. Naalala niya kung paanong si Maya ay laging may nakahandang mainit na sabaw para sa kanya kahit na ilang beses niya itong hiyain. Ngayon ang tuyong tinapay na nakuha niya sa sahig ay tila pinakamasarap na putahe, ngunit ang bawat kagat nito ay may kasamang lasa ng pagsisisi na tila lason sa kanyang lalamunan. Sa kabilang panig ng lungsod, ang penthouse ni Maya ay puno ng liwanag, ng bukang liwayway. Ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong silid. Nakasuot si Maya ng isang komportableng silk robe, ang kanyang balat ay nagniningning at malayo sa pagod na hitsura niya noon. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa, ang usok nito ay dahan-dahang umaakyat at nawawala sa hangin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi nakakabingi, kundi puno ng kapayapaan. Naramdaman ni Maya ang isang mahinang paggalaw sa kanyang tabi. Si Tala ay dahan-dahang nagising, ang kanyang maliit na kamay ay kinuskos ang kanyang mga mata bago yumakap sa baywang ni Maya. Good morning, Mommy. Look, the sun is so bright today, ang masayang bati ng bata. Yumuko si Maya at hinalikan ng noo ni Tala. Ang bango ng bata ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Isanak, ang bawat araw ay isang bagong simula, ang sagot ni Maya nang may ngiti na puno ng pag-asa. Wala na ang takot na baka may sumigaw sa kanila. Wala na ang pangambang baka mapalaya sila sa gitna ng gabi. Dahan-dahang lumakad si Maya patungo sa isang maliit na altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang ama. Inilapag niya ang isang sariwang bulaklak ng gumamela sa harap nito. Papa, bumalik na ako. Ang lahat ng itinuro mo sa akin tungkol sa pagpapakumbaba at katatagan ay nagbunga na. Handa na akong dalhin ang pangalan ng ating pamilya nang may dangal ang kanyang panata ay tila isang awit na lumilipad sa loob ng silid. Ang bawat kataga ay puno ng paninindigan, isang pagpapatunay na ang babaeng alipin noon ay isa ng reyna ngayon. Nabalik ang diwa ni Maya nang tumunog ang intercom sa kanyang pintuan. Isang mensahe mula sa security sa ibaba. Ma'am, may isang lalaki po sa labas na nagpipilit pumasok. Sinasabi niyang siya ang inyong asawa. Ang mga kamay ni Maya ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi tumitibok ng mabilis dahil sa takot. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Sabihin niyo sa kanya wala akong asawa. Ang huling lalaking kilala ko ay namatay na sa ulan. 10 taon na. Ang nakalilipas, ang kanyang utos ay malinaw at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa ibaba ng gusali, si Anton ay nakatayo sa tapat ng malaking salamin na pinto. Pinapanood ang kanyang sariling refleksyon na tila isang anino ng isang taong hindi na niya kilala. Ang bawat bintana ng penthouse sa itaas ay tila mga matang nakatingin sa kanya ng may pangungutya.
Nang marinig niya ang sagot ng gwardya, ang huling hibla ng kanyang lakas ay tila tuluyang naputol. Napaupo siya sa semento, ang kanyang muka ay itinago sa kanyang mga palad. Ang ulan ay nagsimulang dahan-dahang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na bango ng pabango ang humalo sa amoy ng basang lupa, at ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ay huminto sa kanyang tapat. Tumingala si Anton at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang taong akala niya ay hindi na niya muling makakaharap sa ganitong pagkakataon. Isang lihim na matagal nang nakabaon ang muling magbubukas ng isang pintuan na magdadala sa kanya sa huling pagsubok ng kanyang buhay. Wala ka ng puwang sa mundong ito, Anton. You are legally dead to her. Ang mga salitang binitawan ni Attorney Hector ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa natitirang piraso ng dignidad ni Anton. Nakatayo siya sa tapat ng opisina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lukot na litrato nilang dalawa ni Maya. Noong unang taon ng kanilang kasal, isang panahong puno ng mga pangakong ngayon ay tila mga tuyong dahon na lamang na tinatangay ng hangin. Ang lamig ng bakal na gate sa kanyang likuran ay tila nanunuot sa kanyang buto, isang paalala na ang pintuan patungo sa puso ng babaeng kanyang sinaktan ay tuluyan ng ipinid at selyado. Ang bawat paghinga ni Anton ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng marangyang gusali, nakikita niya sa malayo ang refleksyon ni Maya sa isang malaking monitor, nagniningning puno ng awtoridad, at ang kanyang nangiti ay tila isang liwanag na hindi na kailanman maaabot ng dilim na kinalalagyan ni Anton. Ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit. Sa loob ng kanyang dibdib, bawat tibok ay nagsasabi ng salitang, "Huli na." Ang mga pamilyar na amoy ng mamahaling kape at pabango na lumalabas mula sa lobby ay tila isang panunuya sa amoy ng alikabok at pawis na nakakapit sa kanyang kupas na polo. Habang si Anton ay nakikipagbuno sa kanyang sariling anino, si Madam Olivia ay nakararanas ng isang matinding kurot sa kanyang puso sa gitna ng isang mataong kalsada. Nakasuot ang matanda ng isang luma at mantsadong blusa, ang kanyang muka ay pilit na itinatago sa likod ng isang maduming panyo. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng isang foundation. Lumabas si Maya, ang kanyang bawat hakbang sa semento ay lumilikha ng isang marangal at matatag na tunog, tila bawat yabag ay isang pahayag ng kanyang kalayaan. Ang halimuyak ng mamahaling bulaklak na dala ng isang assistant ni Maya ay umabot sa kinalalagyan ni Olivia, isang bango na tila sumampal sa kanya at nagpaalala sa lahat ng baho ng kanyang mga maling desisyon. Diyos ko, si Maya, ang pabulong na wika ni Olivia, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong sanga na nabali sa gitna ng katahimikan. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay tila isang dambuhalang bigat na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Nais niyang tumakbo patungo kay Maya at humingi ng tawad, ngunit ang bawat pag-alala sa kung paano niya ito minaltrato ay tila isang pader ng apoy na hindi niya kayang tawirin. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang puno ng pagsisisi. Ang bawat patak nito sa kanyang maduming palad ay tila isang sumpa na hindi na mabubura. Sa kabilang banda, ang puso ni Maya ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng init ng pagmamahal ni Tala. Nakaupo sila sa isang malawak na hardin na puno ng mga makukulay na butterfly. Ang bawat pagaspas ng mga pakpak nito ay tila isang sayaw ng kalayaan. "Mommy, look at the flower. It's blooming, just like you." Ang masayang sigaw ni Tala habang itinuturo ang isang pulang rosas na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng sikat ng araw. Yumuko si Maya at dahan-dahang nilanghap ang bango ng rosas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning
sa tunay na kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na idinulot ng mga Villarica ay tila isang malalayong anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Naramdaman ni Maya ang isang mahinahong kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Attorney Hector ay nakatayo sa kanyang tabi, dala ang isang dokumentong opisyal na may selyo ng korte. Maya, ito na ang restraining order. Hindi na sila muling makakalapit sa inyo ni Tala. Wala na silang kapangyarihan na saktan kayo, ang wika ng abogado, ng may paghanga at proteksyon. Tumango si Maya, ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol, ngunit may kasamang malalim na ginhawa. Tapos na ang lahat, Uncle Hector. Ang tanikala ng tungkulin at ang utang na loob na hindi ko naman dapat bayaran ay tuluyan ng naputol. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay muling nabasag nang iabot ng isang gwardya kay Maya ang isang maliit na kahon na iniwan sa gate. Sa loob nito ay ang lumang singsing sa kasal na iniwan ni Maya sa mansyon, ngunit may kasama itong isang liham na ang bawat salita ay tila isang huling pagsisikap ng isang taong nalulunod. Habang dahan-dahang binubuklat ni Maya ang liham, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang matagal na niyang alam, ngunit ngayon lamang naging ganap. Bumalik ang eksena kay Anton, na ngayon ay nakatayo sa tapat ng isang malaking salamin ng isang mall. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon na tila isang pulubi sa gitna ng lungsod. Ang bawat ilaw ng billboard na nagpapakita ng mukha ni Maya ay tila mga matang nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Wala na siyang matuluyan, wala na siyang pera, at ang tanging dala niya ay ang katotohanang siya ang nagwasak sa sarili niyang kaligayahan. Isang opisyal ng pulis ang dahan-dahang lumapit sa kanya, at ang tunog ng mabibigat na sapatos sa semento ay parang isang tanda ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Mr. Villarica, mayroon kaming court order laban sa inyo. Kailangan nyo nang sumama sa amin, ang malamig na wika ng batas. Ang bawat salita ay tila isang pinal na hatol, at habang dahan-dahang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kapatawaran ba ay isang bagay na maaari mo pang hilingin kung ang lahat ng pagkakataon ay sadyang itinapon mo na sa ulan? Ang matinding sikat ng araw sa tapat ng bagong tatag na ampunan ay tila isang malupit na saksi sa pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Sa likod ng malalaking bakal na gate na pinalalamutian ng mga makukulay na bulaklak, ang bango ng pag-asa at bagong simula ay nananaig. Ngunit sa labas, sa tapat ng mainit na semento, nakatayo ang isang lalaking tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Si Anton na ngayon ay talamak ang hitsura, payat, at ang mga damit ay kupas at puno ng alikabok, ay matagal nang naghihintay sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang bawat hininga ay may kasamang panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang kanyang dinadala. Nang dahan-dahang bumukas ang gate, lumabas si Maya. Ang kanyang paglakad ay may taglay na biyaya at kapayapaan. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kadalisayan ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng luha, ay ngayon ay tila mga lawang tahimik at malalim. Tumingin siya ng diretso kay Anton, ngunit walang bakas ng galit o pait sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang uri ng katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Maya, please, nagmakaawa si Anton habang mabilis na lumapit at biglang lumuhod sa harap ng babaeng dati ay itinapon niya sa ulan. Ang marahas na pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa matigas na semento ay lumikha ng isang tunog ng desperasyon. Nagkamali ako, Maya, nabulag ako ng kasakiman at ng maling akala. Please, isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. Isipin mo ang mga pangako natin. I'm so sorry, hinding-hindi ko na uulitin. Ang kanyang boses ay nanginginig, bawat salita ay may kasamang hikbi na tila isang taong nalulunod
na humahawak sa huling piraso ng kahoy. Sa hindi kalayuan sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakatago si Madam Olivia. Ang matanda ay pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maruming balabal. Ang hiya na nararamdaman niya ay tila isang dambuhalang pader na pumipigil sa kanya na lumapit. Pinapanood niya ang kanyang anak na nagmamakaawa sa babaeng dati ay tinatawag nilang hampas lupa. Ang bawat patak ng luha ni Anton ay tila isang sampal sa kanyang sariling pagmamataas. Naalala niya kung paano niya itinulak si Maya palabas ng kanilang mansyon. At ngayon, ang kanyang anak ay nakaluhod sa alikabok sa tapat ng babaeng iyon. Dahan-dahang inalis ni Maya ang pagkakahawak ni Anton sa gupit-gupit niyang bestido. Ang kanyang paggalaw ay mahinahon, walang halong pandidiri, kundi isang malalim na habag. Anton, tumayo ka na. Ang wika ni Maya ang kanyang tinig ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Ang 10 taon na binabanggit mo ay tapos na. Hindi ko na nararamdaman ang sakit at hindi ko na rin nararamdaman ang galit. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang awa para sa inyo. Nabulag kayo ng pera na akala nyo ay inyo nang hindi nyo alam na ang bawat biyayang tinanggap nyo ay galing sa pag-ibig na winasak nyo rin. Kinuha ni Maya ang isang malinis na puting kantay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang iniabot ito kay Anton. Gamitin mo ito para punasan ang iyong mga luha at ang dumi sa iyong mukha ang kanyang wika nang may malumanay na ngiti. Ang kilos na ito ay hindi isang tanda ng pagbabalik kundi ang pagtrato sa isang estrangherong nangangailangan ng tulong. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anton ang katotohanan, hindi na siya ang asawa ni Maya. Siya ay isa na lamang taong dumaan sa kanyang buhay na ngayon ay wala ng anumang koneksyon sa kanyang puso. Nabalik ang diwa ni Maya nang tumunog ang busina ng kanyang sasakyan, isang hudyat na kailangan na niyang umalis. Tumingin siya sa malayo kung saan nakita niya ang anino ni Madam Olivia na nagtatago. Alam ni Maya na naroon ang matanda, ngunit hindi na niya ito binigyan ng pansin. Ang kanyang kapatawaran ay ibinigay na niya sa hangin upang ang kanyang sariling kaluluwa ay maging ganap na malaya. Dahan-dahan siyang sumakay sa sasakyan. Ang marahang pag-akyat ng bintana ay tila ang huling paghihiwalay ng kanilang mga tadhana. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo, iniwan ni Maya ang isang pangungusap na tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa isipan ni Anton. Alam mo ba, Anton? Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong nanakit ay hindi ang makitang naghihirap ang kinalaban, kundi ang makitang ang babaeng binaliwala mo ay naging masaya at tuluyan ng kinalimutan ang iyong pangalan. Ang bawat yabag ng sasakyan sa kalsada ay tila isang pagbura sa huling alaala ni Anton sa kanyang puso. Iniiwan ng lalaki sa gitna ng alikabok yakap ang isang puting kantay na tila simbolo ng isang kapatawarang hindi na muling magbubukas ng pinto ng nakaraan. 3 taon ang dahan-dahang lumipas, tila isang mahabang panahon ng paghihilom na dinala ng hanging amihan sa malawak na lupain ng Hacienda de la Cruz. Ang sikat ng umaga ay marahang humahalik sa mga talulot ng mga mirasol na ngayoy nakabukas at nakatingala sa langit, sumasabay sa bawat ihip ng hangin na may dalang bango ng basang lupa at sariwang damo. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Maya. Ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Wala na ang mga anino ng pait sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lalim ng isang babaeng natutong yakapin ang sariling halaga matapos ang mahabang gabi ng pighati. Ang bawat yabag ni Maya sa damuhan ay lumilikha ng isang marangal na tunog, isang himig ng kalayaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili.
Ang dating mga kamay na puno ng kalyo mula sa kusina ng mga Villarrica ay ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat tagumpay ng kanyang mga tinutulungan ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat sugat na iniwan ni Anton. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang ganap na gaan ng kanyang dibdib, ang pakiramdam na tila isang ibon na nakawala sa isang gintong kulungan na gawa sa maling akala ng pag-ibig. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinahong tinig ni Attorney Hector na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang regular na kumpas ng katapatan. Maya may balita ako mula sa malayo. Nakita raw sina Anton at Madam Olivia sa isang maliit na palengke sa probinsya. Ang matanda ay naglalaba para sa ibang tao at si Anton ay nagkakarga ng mga sako ng bigas para mabuhay. Ang wika ng abogado ay walang halong pangungutya kundi isang pinal na ulat ng tadhana. Tumingin si Maya sa malayo sa mga ulap na dahan-dahang naglalakbay sa asul na kalangitan. Pinatawad ko na sila, Uncle Hector. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagdadala ng puot ay tila pagyakap sa isang mainit na uling. Ako lang ang masusunog kung hindi ko ito bibitawan. Dahan-dahang lumapit si Tala na ngayon ay mas malaki na at puno ng buhay. Mami, tignan mo po ang itinanim nating puno. May bago na siyang dahon. Ang masayang hiyaw ng bata ay tila isang musika na nagpabukas sa lahat ng pintuan ng kaligayahan sa puso ni Maya. Yumuko si Maya at dahan-dahang niyakap ang bata. Ang bango ng buhok ni Tala ay tila isang paalala na sa gitna ng bawat unos, laging may bahagharing naghihintay. Tala, lagi mong tatandaan ang wika ni Maya habang nakatingin sa mga mata ng bata. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nang hihingi ng iyong dangal. Ang pamilya ay hindi dapat maging kulungan, kundi isang hardin kung saan malaya kang mamumukadkad. Ang araw ay dahan-dahang lumubog, lumilikha ng isang kulay ube at gintong abot-tanaw na tila isang huling pahina ng isang makabuluhang aklat. Nakatayo si Maya at si Tala sa tapat ng malaking bahay ng hasyenda. Ang bawat ilaw na bumubukas sa loob ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot, kundi isang yakap ng seguridad at pagmamahal. Tapos na ang laban. Ang 10 taon ng kadiliman ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng isang bagong umaga. Si Maya ay hindi na lamang isang anino. Siya na ang liwanag na gagabay sa mga taong nawawala sa dilim, dala ang isang pangakong hinding-hindi na muling mababali.